mo, ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game. Go. Bakit ka nawala? Kasi... Simula nung una nating problema. May problema kami ni Pacboy. Okay? Ayoko naman banggitin kung ano man yung ginawa nito. Kaya, ikaw kasi ang problema sa'yo, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. May bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya sa utak ko parang sakit-sakit na parang ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Parang, ayun, napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Naral ko yung kanyang ginagawa and ito yan, real talk to ha, from 1 to 100, real talkin natin to, masaklap to, putang ina talaga, napakasakit nito ha. Game ha, nung Pacboy, yung pangit na vlogger din, di ba? Siyempre, para sa pera, tang ina, wag na tayo maging hipokrito dito, putang ina. Kay Cherry White, yung pumatol siya sa mga pangit, tas gawin niyang karelasyon kuno, scripted nga lang, tas papaniwalain nila yung mga fans nila, yung mga tao, and then dun sila kikita parehas. Matalino sila. Kesa naman wala silang trabaho, di ba? They are good in that. Sa totoo lang. Okay lang yan, mga kahombre ko. Para din sa mga fans, let's say, ni Pacboy. O para sa mga fans ni Pacboy. To think na papato lang isang ganung itsura ni Cherry White, sa pangit itsura ni Pacboy. Kalimutan nyo na kasi yung putang inang panaginip nyo na yan. Na yung maganda papatol sa pangit, sa dugyot. Sa chismis ko, eto chismis ko lang ha, nasa 70% po ang chance na si Pacboy yung nahuli dahil nagbebenta siya ng ipinagbabawal na gamot na nagtrending sa social media at na nilabas ng ABS-CBN News. Sobrang coincidence kasi. Kahit naka-blur siya, halatang siya yon sa tindig at pananamit pa lang niya. Plus nasabi pa ang first name niya, which is Jason. Alam niyo na yon. Alam niyo yan. Kaya yung pinaka-last niyang upload, ang tagal na, di ba? Marahil, syempre, wala din naman talagang choice si Cherry White. Kung hindi ituloy ang buhay influencer. Kasi yun ang trabaho niya, di ba? May mga binubuhay din siyang tao, hindi natin alam, di ba? May anak din siya. May mga bills din siya, so wala siyang pakialam. Wala siyang time para isipin ang mararamdaman nyo. Kayo ba magbabayad ng mga bills niya? Okay, wala siyang choice but to move on, man. Gets nyo ba? Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano. Hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sila. Ang tinignan ko kasi dyan yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang Pacboy. Kung paano mo natulungan. Di ba? Hindi. Tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin, sa kung paano niya ako binago. Ayoko na makita siyang walang-wala, ganun. Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo? Diba? Tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Nasa 70% po ang chance na si Pacboy yung nahuli dahil nagbebenta siya ng ipinagbabawal na gamot na nagtrending sa social media at na nilabas ng ABS-CBN News. Sobrang coincidence kasi. Kahit naka-blur siya, halatang siya yon sa tindig at pananamit pa lang niya. Plus nasabi pa ang first name niya, which is Jason. Nung kahit na
Kahit ano magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Niyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. Pero ayoko na lang banggitin kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. Di ba? Para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Pacboy, ganyan. Hindi. Kung ano yung problema na lang ni Pacboy. Basta may problema, kumbaga, sa atin na lang yun. Di ba? Hindi na para, ilantad pa yung ganun.